Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Julia, author promote Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kalingwan na ganuman ng Santa Maria, ay ating pong binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay irespeto ang banal na Santa Maria na kaagapin natin sa kaligtasan. Bago ko po basahin ang mensahe ito mula sa Vatican, ay happy Conception Day ngayon, ang araw ng pagsilang ng ating Santa Maria sa December 8, December 8 yung celebration ng Immaculate Conception. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula din sa Bagong Tipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Jesucristo. Ayon po kay Apostol San Lucas Kabanata 1 talatang 6 hanggang 49. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ng aking espiritu dahil si Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingot niya ang kanyang abang-alipin. At mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng saming langit. Dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan ng kanyang pangalan. Ituloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 11, talatang 25 hanggang 27. Ito po ang mensahe. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang mga babae. Ito, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at minamahal na alagad na nasa tabi nito, kanyang sinabi, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Tuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 1. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria ang ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 11 na talatang 2. Ito po ang mensahe. Huwag kayo magkaroon ng saguting kanino man, liban sa saguting kayo mag-ibigan, sapagkat ang ibig sa kapwa ay nakatutupan sa Panginoon. Tuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 6, talatang 1 hanggang 3. Ang anak, sila mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa sa labing ng iyong buhay dito sa lupa. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at mga Espiritu Santo, gayon din ang ating banal na maliliwan ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na respeto ang banal na Santa Maria na kaagapin ninyo sa kaligtasan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo na kanyang sumagpapalita na nais niya na tayo ay magkaroon ng pagkilala at respeto sa ating banal na Santa Maria o siya ay ating lilahanin bilang agapin natin sa ating kaligtasan. So bigyan natin siya ng pagpapala bilang pinili ng banal na Panginoon Diyos at binigyan ng pagpapala para sa maging para sa ating kaligtasan. So siya nakatulong na malaki sa ating kaligtasan. So siya kilala natin bilang ating ina, bilang ating parang magulang na ina, spiritual mother, na kung saan tayo ay magkakapatid. Siya ay hindi lamang bilang nating mga kid, bilang mga anak ng Diyos, kundi siya ay bilang ating isa ring ina na na naging ina ng Panginoon sa Kristo at ang Panginoon sa Kristo tayo ay mga kapatid, magkakapatid sa Panginoon Diyos. Tayo ay ginawa ng Diyos ng Panginoon sa Kristo. Kaya ang ating banal na Santa Maria ay bigyan natin ng pagkulang pag-respeto, pagkulang pagkilala at pagkulang pagpapalaga na pinagkaloob sa kanya ng hindi siya ng maraming kaloob ng ating ang Panginoon sa Kristo, ganoon siyang respeto kahit sa huling hininga niya ay ganoon niyang respeto ang banal na Santa Maria at ang kanyang mga alagad
debending binigyan ng puwang sa kanyang tahanan, pinalinga at pinukpok ang banal na Santa Maria. Kaya tayo ay ganoon din. Bigyan natin ng puwang ating banal na Santa Maria sa ating puso, sa ating tahanan, sa ating pamumuhay. Kaya lagi natin kagapay katulong sa ligtasan sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya tayo sa pagkapananampalataya sa Panginoon Diyos sa tulong ng banal na Santa Maria. Kapag tayo nananampalataya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo sa tulong ng banal na Santa Maria. Kaya ganun tayo palagi na nalapit sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. At siya ay malaking bagay mula doon sa bilang ina kay nakatulong din sa mapapaliburan sa mga kasama siya ng mga apostol na sa kanya na sila ay sama-sama bahan sa pagtatag ng simbahan at tayo sa mga bayo ng simbahan. Kaya tayo ang mga Santa Maria lagi natin tagapaya sa ating pananalangin panalangin sa mga kaligtasan ng mga ating mga Kristo ng Panginoon Diyos. Kaya tayo ay ganoon natin bigyan ng pagmamahal. Pag-ukulan natin ang pagmamahal ng ating mga Santa Maria at tuwang sa ating Kristo. Mahalin natin siya. Hindi dapat siya i-disip. So, yung iba kasi ay lumibig-libig siya. Bigyan natin siya ng pagmamahal. Ngayon ang binigay natin ng bigyan kalugod-lugod natin siya bilang kapalayo sa puri-puri at pamamahal natin sa kanya. Siya bilang ating mga manulang dapat siya ay binibigyan natin ng kakulang ng respeto minsan yung ating mga manulang sa pamamahan ng respeto pero tayo na lang tayo hindi ba kaya kung tayo ay magmamahal sa mga Santa Maria ang pagmamahal sa kanila tayo ay bigyan bawat tayo yung pagmamahal natin sa kanya bilang siya tagapay kaligtasan yung ina sa ginawa sa atin sa pamamagitan ng mga kanya kaya sa natin kasama sa dalang lang sa Panginoon Kristo at palaging sa ating pangipit sa ating kagapay natin sa kanila lang kaya tayo ay kung tayo ay kaya bilang kapwa, bilang ina bilang kapatid tayo ay banal na Santa Maria ay ating inuulan ng ganun pag-ibig at kami upang makasasya tayo kaya tayo nagmamatay sa kapwa hindi ba natin binigyan ng malaking katipalan sa mga Diyos para sa kanya meron tayo lugod para patunggay sa ating mga anak sa isimen kami ang pamilya sa iglesia so muli sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Life Promotion sa ating pagbahagi ng mga at kayo magkaroon sa inyong kaligtasan spiritual at tuloy na tayo ay nananampalataya na Panginoon naman ng Santa Maria at kayo ay maliwanagan ay magabayan ng kanyang milagro maliwanagan kayo at magabayan kayo na iba't ibang mga milagro inyong pagsalima ng mga balita sana sa ating pagbabahagi ay palagi niyang gabayan ay pagbubunakan sa ating mga sa Panginoon Diyos na nasa Kristo ang Panginoon Diyos na nasa Kristo ang Santo magayon tayo na mismo ng Panginoon ay sa Panginoon Diyos siyempre gayon din ang pagsubo niya sa mga Panginoon iba't iba rin ang gabayan sa kaliwang ng Panginoon mismo ng Panginoon Diyos at banal na doon si Purity, patuloy tayo magkaisa. Manuwain natin ang ating mga reliyon. Tayo
unawain natin ang ating mga reliyon at sa gayon ay maiwas yung hindi magkakaunawaan. Uwis kagalitan, kawayan, digmaan, karasan. Ang iwasan yan, unawain natin sa interpretation ng reliyon. Tayo ay nakakaagapay sa kapayapaan at tulungan at lahat ng mga araw natin. Sabihan sa CBCP ang Vatican Church at tuloy kayo maliwanagan ng mga Santa Maria at tuloy kayo matulungin sa mga sa kanyang kapayapaan ng Diyos sa kanyang kapayapaan. Sa ating mga kinakayanan, tuloy tayo ng palataya sa kanyang Diyos sa kanyang Kristo at sa kanyang Santo. Ngayon tayo nakaliwanagan at tuloy natin gabayan tayo nakaliwanagan sa pamumulan ng pagkakaroon sa pagkabahagi ng mga pagkakalita at ayan na kayo at yung sa kapamalan kung bali na Santa Maria at yung mabuting balita at hindi nyo yung pagkakatang tao may mahal ang mabuti sa pera dyan ngayon makakapanang tayo na lubot ang inyong mga pagkakalitan at kung makita nyo yung pamalaan ay yung isang hati ng ganyan pangilibig ang ganyan pagkakala mula sa inyo ay napapasin kayo sa inyo magandang hapon sa inyo.